Sa isang tulay na puno ng mga pulis, isang lalaki ang tahimik na nakaupo, tila ba naghihintay sa hindi maiiwasan. Hindi siya tumatakas, hindi nagdadahilan, at hindi rin lumalaban, sapagkat siya ang pumatay kay Mayor Yu Hyung-min. Sa harap mismo ng mga alagad ng batas at ng media, nakabitin ang pugot na ulo ng biktima mula sa tulay, umiindayog sa ere daan-daang metro ang taas, isang lantad na pagsuway sa batas. Sa kabila ng mga baril na nakatutok sa kanya, nananatili ang lalaki sa isang nakakakilabot na katahimikan. Parang lahat ay isa lamang laro ng chess, perpektong kalkulado at hawak niya sa kanyang palad. Biglang napunit ang tensyonadong atmosfera. Isang sasakyan ang sumagasa sa harang ng pulis, dumulas sa tulay, at biglang huminto mismo sa pinangyarihan. Lumabas mula sa sasakyan si Kim Pan-ho, isang veteranong investigador ng homicide na halatang galit at balisa. Hindi na bago ang lalaking nakaupo sa tulay, si Seong-min yon. Hindi lang basta partner ni Kim Pan-ho si Seong-min, kundi siya rin ang utak ng kanilang grupo, isang henyo sa larangan ng criminal profiling. Nakakalutas siya ng mga kasong itinuturing na imposibleng maresolba sa kasaysayan ng pulisya ng South Korea. Sumugod si Kim Pan-ho, galit na tinatanong kung bakit naroon si Seong-min, ngunit ang sagot na natanggap niya ay nagpatigil sa kanya ng ilang segundo. Walang ibang magawa, inihatid ni Kim Pan-ho si Seong-min pabalik sa istasyon ng pulisya. Sa loob ng interrogation room, nananatili ang nakakakilabot na kalmado ni Seong-min. Samantala, unti-unting nalulugmok si Kim Pan-ho sa dagat ng mga pagdududa. Sobrang perpekto ng mga ebidensyang nakalap. Nakakalat ang mga fingerprint ni Seong-min sa sasakyang sangkot sa kaso. Ang DNA sa kable na nakakabit sa ulo ng biktima ay eksaktong tumutugma rin sa kanya. Lahat ng ebidensya ay tuwirang nagtuturo kay Seong-min bilang hindi matatawarang salarin. Ngunit ang mismong katotohanan iyon ang lalong nagpapabahala kay Kim Pan-ho. Mas kilala niya si Seong-min kaysa kanino man. Kung talagang nais niyang pumatay ng tao, higit pa sa kaya ni Seong-min na burahin ang lahat ng bakas. Ang pag-iiwan ng ganito ka-obvious na sunod-sunod na ebidensya ay tiyak na sinadya. Biglang naalala ni Kim Pan-ho ang isang maliit na ugali, isang di namamalayang kilos na palaging inuulit ni Seong-min tuwing hawak niya ang buong sitwasyon. Sa sandaling ito, isang nakakatakot na katotohanan ang sumilay sa kanya. Hindi naipit si Seong-min sa isang sulok, nakatayo siya roon ng kusa, hinihintay ang lahat na pumasok sa chessboard na siya mismo ang naglatag. Biglang bumukas ang pinto ng silid ng interogasyon. Pumasok si Yoo-hee, maputla ang mukha, ngunit matatag ang mga mata. Siya ang kasintahan ni Seong-min at siya rin ang tunay na anak ng biktima na si Yoo Hyung-min. Walang pag-aalinlangan, diretsyong tumingin si Yoo-hee sa mga mata ni Seong-min at tinanong ang tanong na pinakakinatatakutan niyang harapin. Hindi ito iniiwasan ni Seong-min. Kalma niyang inamin na siya ang pumatay sa ama ni Yoo-hee. Ang pag-amin ay parang malamig na kutsilyong tumusok kay Yoo-hee, kaya't halos hindi siya makatayo sa pagkahilo. Gayunpaman, sa gitna ng kanyang pagkalugmok, napansin ng instinct niya bilang isang criminal profiler ang pamilyar na kilos ni Seong-min. Hindi iyon mukha ng nawalan ng kontrol, kundi tanda ng may itinatagong planado. Sa galit, pinilit ni Kim Pan-ho si Seong-min na magsabi ng totoo, pero nanatiling kalmado si Seong-min. Paulit-ulit siyang umaamin na parang may sinusunod na script. Dahil kailangan ng pahiwatig, tinanong ni Kim Pan-ho si Yoo-hee kung may napansin siyang bago kay Seong-min kamakailan. Doon biglang naalala ni Yoo-hee na may daladalang kakaibang telepono si Seong-min nitong mga nakaraang araw. Hindi niya nakitang gamit ni Seong-min ang teleponong iyon. Naputol ang kanyang alaala sa isang nakakatakot na blangkong espasyo. Noong gabing naganap ang pagpatay, biglang nahilo si Yoo-hee at nawalan ng malay. Pagkagising niya, umaga na at ang pinakaimportanteng oras ng gabing iyon ay tuluyang nabura sa kanyang alaala. Bagamat hindi pa nila nabubuo ang buong larawan, naniniwala sina Yoo-hee at Kim Pan-ho na hindi basta-basta ang mga kilos ni Seong-min. Walang duda na may tiyak siyang layunin na tinutugis. Sa libing ng kanyang ama, sa isang iglap ng pagtingala sa orasan sa dingding, biglang may piraso ng alaala na nagising sa isipan ni Yoo-hee. Biglang sumikip ang kanyang dibdib. Agad niyang kinontak ang forensic examiner, saka nagmadaling makipagkita kay Seong-min. Nang makumpirmang pumanaw si Yoo Hyung-min bandang alas 9 hanggang alas 10 ng gabi, sigurado si Yoo-hee na hindi si Seong-min ang salarin dahil magkasama sila sa bahay noon. Pero sa kabila nito, ayaw pa ring baguhin ni Seong-min ang kanyang pahayag. Sa paglilitis, aktibo niyang inamin ang kasalanan sa harap ng lahat ng naroroon. Dahil sa malinaw na sunod-sunod na ebidensya, wala nang magawa ang hukom, kundi hatulan siya ng 15 taon sa kulungan. Habang palabas ng korte, hindi namamalayan ni Seong-min na muli niyang ginawa ang pamilyar na kilos na iyon. Ginagawa lang niya ito pagkatapos pag-isipan at ihanda ang sitwasyon. Dito,
Malinaw itong nakita ni Yuhi. Bilang bihasang profiler, natanto niya ang katotohanan. Ang layunin ni Seong-min ay hindi ang magtakip ng krimen, kundi ang magpakulong. Kapag nagtagumpay siya rito, tiyak na ang susunod niyang hakbang ay magaganap sa loob ng kulungan. Walang pag-aalinlangan, sinimulan agad ni Yuhi ang pagsisiyasat sa listahan ng mga bilanggo sa Anlim Prison kung saan ililipat si Seong-min. Naniniwala siyang ang susi sa buong misteryong ito ay nasa loob ng mga pader na iyon. Gayunpaman, hindi alam ni Yuhi na sa mismong unang araw na tumuntong si Seong-min sa Anlim Prison, isang madilim na sabwatan na lampas sa inaasahan ng lahat ang tahimik ng sinimulan. Sa loob lamang ng maikling panahon, opisyal nang nailipat si Seong-min sa kulungan nang hindi man lang nakaranas ng kahit anong balakid. Isang tila nagkataong pangyayari ang naganap nang maitalaga siya sa parehong selda ng pinakamakapangyarihang tao sa kulungan. Ngunit ang totoo, wala ni isang detalye sa sitwasyong ito ang hindi kasama sa mga kalkulasyon ni Seong-min. Bago pa man siya pumasok sa bakal na tarangkahan, palihim na siyang nakipag-ugnayan at nagkasundo kay Jo Sung-soo. Lahat ay maingat na inihanda. Mula sa pagkakatalaga niya sa selda hanggang sa mga susunod niyang hakbang. Habang inaayos ni Seong-min ang kanyang sarili, nagtagpo ang kanilang mga mata ni Jo Sung-soo. Isang sulyap lang ay sapat na para lubos nilang maunawaan ang sitwasyon. Umandar na ang mga gulong ng plano. Ang kailangan lamang gawin ni Jo Sung-soo ay tiyaking mananatiling buhay si Seong-min sa loob ng kulungan. Kapalit nito, kapag natapos na ang lahat, isang napakalaking halaga ng pera ang ililipat sa account ng ina ni Jo Sung-soo. Ang perang iyon ang magsisilbing panimula niya pagkalabas ng kulungan. Wala pang 2 oras matapos dumating si Seong-min, nagbago ang atmosfera at kumalat ang tensyon. Hindi nagtagal, dinala ang lahat ng bilanggo sa rooftop para sa isang kunwaring inspeksyon. Agad na nakaramdam ng hinala si Jo Sung-soo. Ang lugar na ito ay naayos at pinatibay lang mahigit 1 araw pa lang ang nakalilipas. May grupo ng mga lalaki na naghihintay na sa rooftop. Sa mismong pag-apak ng grupo ni Seong-min sa rooftop, agad na isinara at nilok ang bakal na pinto sa kanilang likuran. Walang pag-aalinlangang tumalikod at umalis ang mga guwardiya ng kulungan, iniiwan silang malinaw na nakatrap sa bitag. Hindi na itinago ng mga kalaban ang kanilang balak. Gusto nilang mawala si Seong-min dito mismo. Agad na sumugod si Jo Sung-soo para makialam, ngunit ang naging tugon ay ang paghugot ng samut-saring mga armas. Lahat ay planado na. Lumabas na matapos pumasok ni Seong-min sa kulungan, may mga panlabas na puwersang nagbanta, kaya napilitan si Kim Gwan-ho na magbulag-bulagan. May nakahandang plano ng pag-aalis, at ang rooftop ang napiling lugar ng pagsasagawa. Sa bilang, labis na dehado ang panig ni Seong-min, habang ang kalaban ay may ganap na kalamangan sa mga sandata. Mabilis na napunta sa isang panig ang agos ng labanan. Matindi ang sagupaan ngunit napakaikli nito. Nasugatan si Seong-min sa gitna ng kaguluhan, kaya napilitan si Jo Sung-soo na mag-utos ng pag-atras upang mailigtas ang lahat. Gayunpaman, hinarangan ang kanilang daan ng pag-atras. Nananatiling nakalak ang bakal na pinto, kaya wala silang malabasan. Sa mismong sandaling iyon, inilabas ng pinuno ng kalaban ang isang lalagyan ng lubhang madaling magliyab na likido at ibinuhos ito sa sahig ng rooftop. Isang buga ng apoy mula sa tubo ay sapat na para tupukin ang lugar. Sa tindi ng liyab, naipit ang grupo ni Seong-min sa isang sulok. Pinamunuan niya ang mga survivor na tumalon sa kabilang rooftop para takasan ang apoy. Sa kanyang unang araw pa lang sa loob ng kulungan, muntik nang mamatay si Seong-min at sa mismong sandaling iyon niya napagtanto na nagsimula ng magbilang ang countdown clock. Nauubos na ang oras niya sa kulungang ito. Matapos ang insidente sa rooftop, inilipat ni Seong-min ang kanyang atensyon sa Block D4. Ito ay isang lugar na halos nabura na sa mapa ng kulungan. Tinanong niya si Jo Sung-soo tungkol sa lugar na ito, at ang natuklasan niya ay mas kahina-hinala pa kaysa sa inaasahan niya. Ayon kay Jo Sung-soo, mahigit 1 dekada nang inabandona ang gusali ng D4. Gayunpaman, mga 2 taon na ang nakalilipas, biglang naglaan ng pondo ang kulungan upang ganap na ayusin ang buong lugar. Ang nakakalitong bahagi ay hindi tumatanggap ng karaniwang mga bilanggo ang D4, kundi piling-pili lamang na mga espesyal na individual. Bukod pa rito, mukhang magkakakilala na ang mga taong iyon bago pa man. Lalo pang kinabahan si Jo Sung-soo dahil sa ayos ng D4. Hindi ito parang detention block, kundi kutang pamprotekta. Walang nakakita sa protektadong tao roon. Ang tanging tanda ay ang Inmate Code 1669 na bawal banggitin. Sabi ni Jo Sung-soo, si Yoo Chul-hee ng Block D4 ang namuno sa ambush. Noon, ginamit ni Yoo Chul-hee ang dahas at lihim na kapangyarihan upang kontrolin ang buong kulungan. Matapos ang matagal na panahon ng kaguluhan, bigla na lamang silang inilipat ng kanyang grupo sa Block D4.
Sapat na ang mga piraso ng palaisipan na iyon para makabuo ng konklusyon si Sung Min. Malaki ang posibilidad na ang bilanggo na may numero 1,669 ang matagal na niyang hinahanap na target. Matapos mabigo ang plano nilang alisin si Sung Min, hindi tumigil ang mga utak sa likod nito. Kinagabihan ding iyon, palihim na nagkita sina Kim Guan-ho at Yoo Chul-hee upang pag-usapan ang isa pang plano. Hindi na bago kay Sung Min si Yoo Chul-hee dahil bago pa siya makulong, sinubukan na siyang saktan nito. Kahit nabigo, ang kanilang lumang sagupaan ay nagmarka ng pilat sa mukha ni Yoo Chul-hee. Kinabukasan, may ipinadalang Biblia sa kulungan. Sa inspeksyon, walang nakitang kakaiba ang mga pulis. Maliban sa ilang pahina na may kakaibang pagkupas ng kulay, na parabang nabasa ng tubig, agad na ipinasa ang aklat sa isang bilanggo. Tahimik na pinunit ng isang lalaki ang mga pahina. Binabad at hinalo niya ito sa tubig bago sinunog ang Biblia. Walang naghinala sa kanyang mga kilos. Kinagabihan, hinanap ni Yoo Chul-hee si Kang Dae-hyun. Ngumiti siya ng makahulugan, may lihim sa mga mata, at nag-iwan ng kakaibang basbas. Sinabihan ni Yoo Chul-hee si Kang Dae-hyun na dahan-dahanin at namnamin ang tasa ng kape na hawak nito. Kinabukasan ng madaling araw, natagpo ang nasa kritikal na kondisyon si Kang Dae-hyun matapos uminom ng lason. Dumating agad si Yoo-hee sa lugar, pero mabilis na itinala ni Kim Min-jae na ito ay isang kaso ng pagpapakamatay. Sa loob ng kulungan, hindi na bago ang ganitong uri ng pangyayari at iyon ang opisyal na konklusyong nakatala sa ulat. Mula pa sa simula, tumanggi sina Yoo-hee at Kim Pan-ho na tanggapin ang konklusyon ni Kim Min-jae. Para sa kanila, ang walang hanggang paglisan na iyon ay masyadong maayos at masyadong perpekto ang pagsunod sa mga alituntunin para maging totoo. Agad na hinanap ni Yoo-hee at Kim Pan-ho ang direktor ng kulungan at iginiit na muling buksan ang investigasyon. Ngunit malamig lamang na inulit ng lalaki ang iisang konklusyon. Ipinilit ng direktor ng kulungan na ang bilanggo ay nagpakamatay dahil wala namang insidente o karahasang naganap sa loob ng pasilidad. Ang lalo pang nagdulot ng hinala kay Yoo-hee ay ang hindi natural na bilis ng pagproseso ng mga papeles. Ilang oras lamang matapos pumanaw ang bilanggo, lahat ng gwardya at mga saksi ay nagbigay ng mga testimonya na nakakakilabot ang pagkakapareho. Bawat pahayag ay parang pinaghandaan at pinagpraktisan na ng maaga. Malinaw na may isang hindi nakikitang kamay na nagdidirekta ng lahat. Ipinakita sa mga talaan na mahigit 1 buwan na lang sana ang natitira bago matapos ang sentensya ng yumao. Ang isang taong malapit ng makalaya ay walang dahilan para tapusin ang sariling buhay sa mismong sandaling iyon. Para kay Yoo-hee, hindi ito gawa ng kawalang pag-asa kundi tanda ng isang maingat na planadong pag-aalis. Kalma namang sinagot ng direktor ng bilangguan ang kanyang mga paratang. Iginiit niya na maraming bilanggo ang natatakot bumalik sa lipunan mula sa kulungan kaya pinipili na lamang ang walang hanggang pamamaalam. Lohikal ang paliwanag ngunit hindi nakakumbinsi. Biglang humiling si Yoo-hee na halughugin ang selda ni Sung Min pero walang nahanap na ebidensya. Walang palatandaan ng pakikipagbuno at walang kahina-hinalang bagay. Ngunit sa halip na sumuko, nagtungo sina Yoo-hee at Kim Pan-ho sa krematoryo. Masyadong mabilis na naproseso ang bangkay ng bilanggo. Doon mismo, natuklasan nina Yoo-hee at Kim Pan-ho ang isang detalye na hindi dapat umiral. Isang Biblia iyon na hindi tuluyang natupok ng apoy. Sa isang tingin pa lang sa aklat, alam na ni Yoo-hee ang sagot sa kanyang isipan. Hindi ito kaso ng pagpapakamatay. Bukod pa rito, sa kulungang ito, iisa lang ang taong may kakayahang magsagawa ng ganitong kasopistikadong paraan ng pagpatay. Tumingin si Kim Pan-ho sa kanya, kalahating nagbibiro, kalahating seryoso, at tinanong kung pinaghihinalaan ba niya si Sung Min. Hindi nagatubili si Yoo-hee na kumpirmahing siya nga ang may gawa nito. Nang marinig ito, agad na tinanggihan ni Kim Pan-ho ang deduksyong iyon. Ayon sa batayang lohika, wala pang 2 araw na nakakulong si Sung Min. Kaya't imposibleng maisagawa niya ang isang napakahigpit na plano sa ganoong kaikling panahon. Ngunit handa na ang argumento ni Yoo-hee, Biblia ang susi, aniya. Ang krimen ay katulad ng nangyari sa isang palaisdaan noon, kung saan gumamit ang salarin ng kemikal sa papel na inilabas ng tubig. Si Sung Min ang unang nakatuklas at nagpaliwanag nito kay Yoo-hee ilang taon na ang nakalipas. Kung ganoon, ang pinakaunang ginawa ni Sung Min pagkapasok niya sa bilangguan ay ang alisin si Kang Dae-hyun. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa, diretsahang humiling si Yoo-hee na maimbestigahan si Sung Min bilang isang criminal profiler. Sa mismong pagharap niya kay Sung Min, inilapag ni Yoo-hee ang sunog na Biblia sa mesa. Hindi inalis ni Yoo-hee ang tingin kay Sung Min habang diretsahan niyang tinanong kung bakit niya pinatay si Kang Dae-hyun. Hindi lang tsamba ang hinala ni Yoo-hee. Nakita na niya dati ang paglalagay ng lason sa mga pahina ng libro,
isang teknik na itinuro mismo sa kanya ni Sungmin. Ngunit sa pagkakataong ito, itinanggi ni Sungmin ang lahat. Hindi siya umamin ni nagpakita ng kahit anong emosyonal na kahinaan. Sa katahimikang iyon, iniwan ni Yoo-hee ang kanyang pagiging malumanay. Binago niya ang kanyang tono at sinabing hahanapin niya ang katotohanan kahit gibain pa ang bilangguan. Doon, opisyal nang nagsimula ang laro. Ang pag-alis ni Kang Dae-hyun dahil sa insidente sa pagkain ay mabilis na kumalat sa labas ng bilangguan na nagdulot ng malaking gulat. Sa mismong sandaling narinig niya ang balita, agad na nagbuo ng konklusyon si Park Chung-ha nang walang pag-aalinlangan. Ang taong nasa likod nito ay walang iba kundi si Sungmin. Diretso siyang sumugod sa Block D4, hindi itinago ang kanyang galit habang hinarap ang direktor ng bilangguan. Para kay Park Chung-ha, hindi lang ito tungkol sa maruming laro. Ang banta ay nasa bilanggo bilang 1669, ang misteryosong leader na lihim nilang pinoprotektahan. Kung kayang umatake ng mamamatay tao sa loob ng walang bakas, maaring mamatay ang taong iyon anumang oras. Samantala, naroon si Yoo-hee mula simula hanggang matapos ang forensic autopsy. Sa simpleng pagmamasid pa lang, natukoy na niya na ang sanhi ng kamatayan ay walang iba kundi ang pag-inom ng biktima ng isang nakamamatay na sangkap. Masyadong komplikado ang lason, kaya di agad ito natukoy. Sa gitna ng pagkabigo, isang maliit na detalye ang napansin ni Yoo-hee. Isa itong tattoo sa katawan ni Kang Dae-hyun. Nagbalik ito ng isang lumang alaala dahil nakita na niya ang katulad na simbolo noong nakaraan niyang engkwentro sa isang mapanganib na kriminal. Sa mismong oras na iyon, sa loob ng bilangguan, hinarap ni Jo Sung-soo si Sungmin ng direkta. Diretsahan niyang tinanong kung siya ba ang nagpatumba kay Kang Dae-hyun. Hindi ito itinanggi o inamin ni Sungmin. Ngumiti lang siya ng bahagya at pinaalalahanan si Jo Sung-soo na ang tanging tungkulin niya ay sundin ang napagkasundo ang kasunduan. Sa mismong sandaling iyon, may natuklasan si Yoo-hee na nagdulot ng kilabot sa kanya. Ang Biblia na dati nakalagay sa bookshelf sa bahay ni Sungmin ay biglang nawala. Bago pa man niya mabuo ang kanyang mga iniisip, nakatanggap ng agarang tawag si Yoo-hee. Ang taong nasa kabilang linya ay basta na lang siyang pinakiusapang buksan ang TV at panoorin ang balita. Sa screen, binabasa ng anchor ang isang nakakagulat na balita. Ayon sa isang anonymous na source, si Sungmin, na kasalukuyang nakakulong, ay nakagawa ng panibagong pagpatay mismo sa loob ng kanyang selda. Ang sunod-sunod na pagkamatay sa kulungan ay unti-unting nabubuo bilang isang kumpletong kadena. Nakakatawang isipin, lahat ng natitirang ebidensya pagkatapos ng bawat kaso ay sabay-sabay na tumuturo sa iisang tao. At iyon ay ang henyo at kriminal na psychologist na si Sungmin. Hindi nagtagal, dumating na rin ang analysis report tungkol sa espesyal na substansya. Ang partikular na substansyang ginamit ay nagmula sa Russia. Mas mahalaga, ito ay eksaktong tumutugma sa espesyal na substansyang natuklasan noon sa Biblia. Kasabay nito, kinumpirma ni Yoo-hee ang isa pang nakakatakot na katotohanan. Ang Biblia sa bahay ni Sungmin ay tuluyan ng nawala, walang iniwang bakas. Sa unang tingin, napakalinaw ng lahat ng ebidensya. Parang kusa ng inilantad ng salarin ang sarili niya. Gayunpaman si Kim Pan-ho, ang taong pinakakilala si Sungmin, ay nagsabi ng isang bagay na nagpatahimik sa buong silid. Itinuro niya na kung si Sungmin talaga ang nagplano ng pag-aalis kay Kang Dae-hyun at sinadya niyang ipakalat ang impormasyon at kung ang Biblia ay talagang ang galing sa kanyang tirahan, malaki ang posibilidad na lahat ng ginagawa nila ay bahagi ng isang script na isinulat na ni Sungmin. Sa madaling salita, hindi nila hinahabol si Sungmin, kundi sila ang ginagabayan nito. Sa wakas, napagtanto ni Yoo-hee ang nakakakilabot na katotohanan iyon. Bawat hakbang, bawat piraso ng ebidensya, bawat paratang na lumilitaw ay masyadong perpekto para maging isang pagkakataon lang. Bukod kay Sungmin, wala nang iba pang kayang bumuo ng isang patibong na ganoon kasopistikado. Sa huli, hindi na rin ito itinago ni Sungmin. Inamin niya kay Jo Sung-soo na ang tunay niyang mga kalkulasyon ay hindi kailanman nanatili sa loob ng 4 na sulok ng kulungan. Ang nangyayari sa loob ay maliit na bahagi lamang ng mas malaking plano. Ang tanging kailangan nilang gawin ngayon ay manatiling kalmado at hintayin ang pagdaan ng oras ayon sa ritmo na kanyang isinagawa. Tunay nga, bawat piyesa sa labas ay naipwesto na ni Sungmin matagal bago siya pumasok sa kulungan. Alam niyang mabuti na upang matiyak ang ganap na kaligtasan ng bilanggo bilang 1,669, tiyak na hindi mananatiling tahimik ang mga puwersang nasa likod ng mga pangyayari. Sa pagkatanggal ni Kang Dae-hyun, napilitan silang humanap ng kapalit. Isang bagong tauhan na walang awa at tapat na handang magpatuloy bilang panangga. Lahat ng nangyayari ay eksaktong ayon sa hinulaan ni Sungmin. Nagsimula ng kumilos si Park Chung-ha.
Tahimik niyang kinakalap ang mga tao, nire-reorganisa ang network sa loob ng kulungan at naghahanda ng panibagong lihim na sandata. Para sa kanila, ang pagtanggal kay Sungmin ang naging pangunahing prioridad. Hindi na ito usapin ng pag-iingat kundi ng buhay at kamatayan. Dahil hanggat buhay pa si Sungmin, hindi kailanman magiging ligtas ang kanilang plano. Ngunit ang hindi alam ni na Park Jong-ha at ng buong puwersang nasa likod niya ay habang nagmamadali silang ayusin ang kanilang depensa, si Sungmin ay tumutok na mismo sa puso ng kanilang kapangyarihan. Hindi kailanman ang mga tauhan lang ang susunod na target niya. Naghahanda si Sungmin na tanggalin si Bilanggo 1669, ang tunay na pinuno ng buong sindikatong nasa likod ni Park Jong-ha. Kapag bumagsak ang taong iyon, ang buong sistemang maingat nilang itinago sa loob ng maraming taon ay guguho sa isang iglap. May isang tauhan na nagdududa kay Sungmin at naniniwalang hindi niya ito magagawa. Ngunit iginiit ni Jo Sung-soo na sa unang araw pa lang ni Sungmin sa kulungan, perpekto niyang naisakatuparan ang plano para alisin si Kang Dae-han. Kaya naman, ang nakakatakot na kakayahan ni Sungmin ay lagpas pa sa kanyang inaakala. Gayunpaman, idineklara ni Jo Sung-soo na pumayag lang siyang protektahan ang kaligtasan ni Sungmin. Lubos niyang tinatanggihan na muling madungisan ang kanyang mga kamay ng dugo. Upang linawin ang layunin sa likod ng plano ni Sungmin, muling hinanap siya ni Yoo-hee. Ngayon, pinaalalahanan siya ni Sungmin na ayaw niyang madamay si Yoo-hee dahil hindi nito kakayanin ang mga susunod na mangyayari. Sa huli, inutusan niya itong itigil na ang investigasyon. Sa sandaling ito, tinanong ni Yoo-hee si Sungmin kung ang kanilang romantikong relasyon ay bahagi rin lamang ng kanyang plano, ngunit hindi sumagot si Sungmin. 17 buwan na ang nakalipas, sa kaarawan ng lolo ni Yoo-hee, bigla siyang nakatanggap ng mensahe na hinahanap siya nito. Ngunit nang umakyat sina Yoo-hee at ang sekretarya, natuklasan nilang kahit ilang beses silang kumatok, walang sumasagot. Binuksan niya ang pinto at nakita ang kanyang lolo na walang malay at nakahandusay sa lawa ng dugo. Noong panahong iyon, dumating si Sungmin sa eksena, nagmasid sandali, at agad niyang napag-alaman na tiyak na kakilala ng biktima ang may sala. Ang mga bakas ng dugo na nagmula sa may pintuan ay nagpapahiwatig na sinimulan ng salarin ang pag-atake mismo sa pintuan. Karaniwan, kapag nagpasya ang isang tao na patayin ang isang kakilala, nagaganap ang krimen bago pa man magsimula ang anumang pag-uusap. Hindi ito nagmumula sa konsensya, kundi sa likas na instinct. Partikular ding inutusan ni Sungmin si Kim Pan-ho na arestuhin si Yoo Hyung-min para imbestigahan. Sa proseso ng interogasyon, nalaman ni Sungmin na ang biktima ay lolo ni Yoo-hee. Ibinunyag ni Yoo-hee ang kanyang pagkakakilanlan kay Sungmin noong panahong iyon. Mula noon, nagsimulang umusbong ang isang romantikong relasyon sa pagitan ni Yoo-hee at Sungmin. Ngunit habang isinasagawa ni Sungmin ang interogasyon, may isang taong balot ng dugo ang sumamantala sa kaguluhan at tumakas mula sa nagkakagulong tao. Matapos suriin ang eksena, muling binuo ni Sungmin ang buong modus operandi ng mamamatay. Ang kabuuang oras na ginugol sa paggawa ng krimen ay 1 minuto at 30 segundo lamang. Samantala, umalis ang sekretarya mula sa itaas na palapag ng 6:40 ng gabi. Natagpuan ni Yoo-hee ang kanyang lolo ng 6:52 ng gabi. Ibig sabihin, ang buong oras para sa krimen ay eksaktong 1 minuto at 30 segundo. Dagdag pa ang oras ng paglalakbay. Kailangang kumilos ang salarin ng mabilis at umalis agad pagkatapos. Ang buong sistema ng surveillance ng gusali ay pinatay ng 6:30 ng gabi. Dahil dito, malaki ang posibilidad na naitala ng mga kamera ang salarin habang pinapatay ang sistema. Ngunit nang pumunta si Sungmin sa security room upang tingnan, natuklasan niyang ang taong lumalabas mula sa camera control room ay si Yoo Hyung-min pala. Napagpasyahan ni Sungmin na sinamantala ni Yoo Hyung-min ang mga blind spot ng kamera upang patayin ang surveillance system. At pagkatapos ay inudyukan ang mamamatay tao na patayin ang sarili niyang ama. Nang marinig ni Kim Pan-ho ang teoryang ito mula kay Sungmin, natakot siya dahil alam niyang hindi nagbibiro si Sungmin. Napansin ni Sungmin na nagpapakita na ng pagnanais na maghiganti si Yoo Hyung-min kahit bago pa magtanong ang mga reporter sa press conference. Bilang isang politiko, dapat ay naturuan na siyang kontrolin ang kanyang emosyon, ngunit sa prosesong ito, nagkamali siya ng malaki. Nasabi niya agad ang gusto niyang sabihin kahit hindi pa nagtatanong ang mga reporter. Hindi ito ang pananalita ng isang politiko, kundi isang likas at instinktibong reaksyon. Malaki ang posibilidad na ang napakalaking yaman ng chairman ang naging pangunahing motibo niya sa pagpatay. Ngunit gaano man katiyak ang deduksyon, isa pa rin itong haka-haka lamang. Dahil walang matibay na ebidensya, hindi makapagsimula ng investigasyon si Kim Pan-ho. Bukod pa rito, ang pag-imbestiga kay Yoo Hyung-min ay magdudulot ng napakalaking kahirapan. Hindi nagtagal, nagkataong nagkita sina Sungmin at Yoo-hee, ang anak ni Yoo Hyung-min. Malapit na siyang magsimulang magtrabaho bilang isang criminal profiler.
Eksaktong sa sandaling ito sinimulan ni Sung Min ang kanyang plano dahil sigurado siyang si Yoo-hee ang pinakakilala sa kanyang pamilya. Kaya inimbitahan ni Sung Min si Yoo-hee na sumali sa investigasyon ng kaso. Tinipon nila ang lahat ng surveillance footage sa nag-iisang labasan ng hotel mula sa 2 oras bago naganap ang krimen at sinimulan nila itong salain. Sinamantala rin ni Sung Min ang pagkakataong ihatid si Yoo-hee pauwi mula sa trabaho upang mas makilala pa siya. Lubos siyang nagulat nang makita niya ang tirahan ni Yoo-hee dahil ang kapaligirang iyon ay lubos na salungat sa personalidad nito. Hindi alam ni Sung Min na noong bata pa si Yoo-hee, nasaksihan niya mismo kung paano nagbigti ang kanyang ina at nagpakamatay sa kanilang bahay. Samantala, ang kanyang ama na isang alkalde, hindi lamang nanood ng malamig kundi itinulak papalayo si Yoo-hee na labis na traumatized. Sa mismong lugar ng krimen kung saan pinatay ang kanyang lolo, labis na natakot si Yoo-hee nang mapansin niyang napakalamig ng ekspresyon ng kanyang ama. Ang ekspresyong iyon ay kapareho ng ipinakita ng kanyang ama noong namatay ang kanyang ina maraming taon na ang nakalipas. Mas nakakatakot pa, sa tabi ng puntod ng kanyang lolo, nakita ni Yoo-hee ang kanyang ama na nagpakita ng isang nakakakilabot ng ngiti. Ngunit may isang bagay na tama ang hinala ni Sung Min, tunay ngang maraming alam si Yoo-hee. Agad pagkatapos nito, sa pamamagitan ng pagtutugma at pagsala ng mga surveillance clip, natukoy nila ang isang suspect. Pumasok ang suspect sa hotel noong alas 7:42 ng gabi. Pagkalipas ng 16 na minuto, muling nakunan ng surveillance camera sa kabilang panig ang taong ito. Ngunit sa loob ng panahong iyon, imposible na umakyat sa ika-21 palapag upang pumatay at bumaba muli. Gayunpaman, alam ni Yoo-hee at Sung Min na hindi ang taong ito ang pumatay, kundi isang panakipbutas lamang upang pagtakpan ang tunay na salarin. Agad pagkatapos nito, may isang saksi na nagbigay ng pahiwatig sa pulisya. Noong araw ng pagpatay, may saksi na nakakita sa kotse ni Yoo Heong-soo, ang nakababatang kapatid sa ama ni Yoo Heong-min na nakaparada malapit sa hotel. Dahil dito, agad na hinanap ni Sung Min at Kim Pan-ho si Yoo Heong-soo. Diretsahang tinanong ni Kim Pan-ho si Yoo Heong-soo kung pumunta siya sa hotel. Hindi itinago ni Yoo Heong-soo na bumisita siya sa hotel, ngunit iginiit niyang sandali lang siya roon bago umalis. Ngunit ang sumunod niyang sinabi ay nagbunyag ng isang nakamamatay na pagkakamali. Tinanong ni Yoo Heong-soo ang mga pulis kung pinaghihinalaan siya. Pagkatapos ay iginiit niya na hindi niya kailanman magagawang gumamit ng kutsilyo para hiwain ang leeg ng kanyang ama. Ngunit mula simula hanggang dulo, hindi kailanman binanggit ng mga pulis kung paano namatay ang chairman. Malinaw na alam ni Yoo Heong-soo ang totoong nangyari, kaya siya ngayon ang pangunahing suspect. Sa muling pagsusuri ng surveillance footage sa lugar ng insidente, natuklasan ni Sung Min na maaring may empleyado ng hotel na nakakita mismo sa mukha ng pumatay. Habang papunta upang makipagkita sa saksi, sinabi ni Sung Min kay Yoo-hee ang kanyang hinala. Ayon sa kanya, si Yoo Heong-soo ay isang sunod-sunuran lamang at ang tunay na pumatay ay ibang tao. Dahil sa kaarawan ng chairman, tanging si Yoo Heong-min lang ang nakakaalam kung aling kwarto ng hotel siya naroroon. Kasabay nito, siya lang din ang may kakayahang pigilan ang chairman na ipamigay ang buong napakalaking yaman nito sa lipunan. Malinaw na si Yoo-hee ay nakumpirma na rin ang sagot sa kanyang puso. Lalabas ang buong katotohanan kapag nakaharap na nila ang saksi. Ngunit hindi inaasahan, bago pa sila makarating doon, may grupo ng mga tao na naunang dumating sa bahay ng saksi. Pagdating ni Sung Min sa bahay ng saksi, ito ay wala ng tao. Sa kabutihang palad, bago pa man masaktan ng grupong iyon ng saksi, dumating na sina Yoo-hee at Sung Min sa lugar. Dito rin unang nakita ni Yoo-hee ang kakaibang tattoo sa katawan ng isang lalaki. Dahil sa mabilis na reflexes ni Sung Min, parehong nakatakas sa panganib sina Yoo-hee at Sung Min. Ligtas ding naihatid pabalik sa istasyon ng pulisya ang saksi. Kailangan lang magsalita ni Sung Min ng ilang salita para mapaamin siya sa katotohanan. Minsan nang inalagaan ng chairman ang saksi na ito. Sa kanyang kaarawan, balaksanan niyang batiin ang chairman, ngunit hindi inaasahang nasa lubong niya si Yoo Heong-soo na balot ng dugo sa hallway. Tinakot ni Yoo Heong-soo ang saksi na huwag magsalita at inutusan siyang maghanda para umalis ng bansa. Dahil sa salaysay ng saksi, agad na nag-apply si Kim Pan-ho ng warrant of arrest para kay Yoo Heong-soo. Ngunit ang hindi nila inaasahan ay tila alam na ni Yoo Heong-soo ang lahat mula pa sa simula. Kalmado siyang nakaupo sa kanyang opisina habang hinihintay ang pagdating ng pulis. Gayunpaman, ang ikinagulat nila ay wala nang laman ang opisina niya, nilinis na ang lahat ng gamit. Napagtanto ni Sung Min na tiyak na may nagbigay ng babala kay Yoo Heong-soo. Ang katotohanang na-leak ang impormasyon sa napakaikling panahon ay nagpapatunay na may ahas sa kanilang hanay. Nagkaroon ng matinding pagtatalo sina Kim Pan-ho at Sung Min tungkol dito. Naniniwala si Kim Pan-ho na imposibleng magawa ng kanyang mga kasamahan ang ganoong bagay.
Dahil sa hindi nila pagkakasundo, parehong hindi nasiyahan sina Kim Pan-ho at Song Min. Matapos maaresto si Yoo Hyung-soo, ginamit ni Mayor Yoo Hyung-min ang media upang ipahayag ang kanyang panig. Idineklara niya na kahit si Yoo Hyung-soo ay kanyang tunay na kapatid, hiniling pa rin niya sa mga piskal at pulis na mahigpit na hawakan ang kaso. Ngunit kalaunan, personal siyang pumunta sa istasyon ng pulis at palihim na hiniling na makita si Yoo Hyung-soo. Nang dumating si Sung Min upang makialam, huli na ang lahat. Nakipagkita si Yoo Hyung-min kay Yoo Hyung-soo at personal na nangakong tutulungan niyang mapalaya agad ang kanyang kapatid. Pagkatapos ay tumalikod siya at lumabas ng gate ng istasyon ng pulis. Pagkatapos, sinabi niya sa mga reporter na sobra-sobra ang investigasyon ng pulisya. Hindi inasahan ni Sung Min na gagamit ng delaying tactic sina Yoo Hyung-min at Yoo Hyung-soo. Una, hinayaan nilang akuin ni Yoo Hyung-soo ang lahat ng kaso. Pagkatapos ay sinadyang ipakalat ang impormasyon sa media. Pagkatapos ng pagpupulong, ibinunton ni Yoo Hyung-min ang sisi sa pulisya dahil sa sobrang investigasyon at nagkunwaring inililigtas si Yoo Hyung-soo. Sa harap ng media, inihayag pa niya na ibabalik niya sa lipunan ang buong mana, sabay na nililinis ang lahat ng hinala. Hindi lang iyon, nakatulong din ang aksyong ito kay Yoo Hyung-min na bumuo ng marangal na imahe sa mata ng publiko. Tunay na isa itong napakagaling na galaw na sabay-sabay na nakamit ang maraming layunin. Sa ngayon, ang tanging magagawa nila ay tiyaking ligtas muna ang saksi. Bagaman alam na ni Sung Min ang kanilang plano dahil sa salaysay ni Kim Min-jae, mahirap pa rin para sa kanya na makaiwas sa panganib. Matapos samahan palabas ang iba, mahigpit na nilok ng mga guwardya nang bilangguan ang lahat ng pinto. Pagkatapos, ibinigay nila kay Yoo Chul-hee ang nag-iisang keycard na kayang magbukas ng mga pinto. Pinangunahan ni Yoo Chul-hee ang kanyang mga tauhan upang buksan ang selda ni Sung Min. Hindi niya alam na handa na ang kanyang kalaban dahil napilitang harapin ang napakaraming kalaban mag-isa. Mabilis na hinabol at inatake si Sung Min. Wala na siyang ibang magawa kundi ang patuloy na tumakbo. Alam niyang tanging sa pagkuha ng keycard mula sa kamay ni Yoo Chul-hee, siya magkakaroon ng pagkakataong makatakas. Hinintay ni Sung Min ang tamang pagkakataon at napabagsak si Yoo Chul-hee, ngunit sa huli, napaligiran pa rin siya at binugbog ng grupo ng mga lalaki. Sa mga sandaling ito, nakakulong si Jo Sung-soo sa labas at walang nagawa kundi ang manood ng balisa. Habang itinaas ni Yoo Chul-hee ang kanyang kutsilyo, handang patayin si Sung Min, biglang ngumiti si Sung Min nang hindi inaasahan. Dahil sa proseso ng pagpapatumba kay Yoo Chul-hee, nakuha ni Sung Min ang keycard. Ibinato ni Sung Min ang card papunta sa pintuan. Pinulot ito ni Han Moon-ho at binuksan ang pintuan. Agad pinangunahan ni Jo Sung-soo ang kanyang mga tauhan. Sumugod sila at napigilan si Yoo Chul-hee sa tamang oras. Rumesponde agad ang mga guwardya upang pigilan ang gulo. Sa pagsuri sa listahan ng mga kawani, natuklasan ni Yoo-hee na naipasa ni Kim Min-jae sa kanya ang mga ari-arian ni Sung Min. Nalaman niyang si Kim Min-jae ang kasabwat ni Sung Min sa loob. Ipinabatid din ng sekretarya kay Yoo-hee na bago pinaslang ang kanyang lolo, minsan na itong dinukot. Ang kakaiba, ang dalawang lalaki at isang babae na sangkot sa pagdukot ay nagpakamatay lahat, sunod-sunod. Dahil muling nabigo ang plano nilang alisin si Seong-min, nagalit ng husto si Park Jung-ha kay Kim Gwan-ho. Ang dahilan ay inanunsyo na ang resulta ng paglilitis sa leader na si bilang 1669. Sa loob ng isang buwan, maaari na siyang makalaya. Ibig sabihin, sa susunod na buwan, hanggat buhay pa si Seong-min, palaging nasa panganib si bilang 1,669. Matagal nang inasahan ni Seong-min ang magiging resulta ng hatol kay 1669, kaya naumpisahan na niya ang kanyang plano. Inutusan ni Seong-min si Jo Sung-soo na humanap ng paraan para ma-disable ang mga surveillance camera sa opisina at kunin ang mga dokumento sa cabinet. Kaya naman bumalik si Han Moon-ho sa dati niyang mga kasanayan. Nahanap niya ang pagkakataon na nakawin ang susi ng gwardya, gumawa ng kopya at palihim na ibinalik ang orihinal na susi sa dating pwesto nito. Nakagawa si Han Moon-ho ng susi para sa kabinet. Habang kumukuha ng basura at nasa banyo ang gwardya, may 2 minuto lang sila para makuha ang mga dokumento. Bago pa bumalik ang gwardya, nakuha na ni Jo Sung-soo ang mga papel at itinago sa basurahan. Samantala, hinanap ni Kim Min-jae si Yoo Chul-hee at inalok siyang babayaran ng 20 bilyong won kapalit ng impormasyon. Hindi inaasahan, pumayag si Yoo Chul-hee. Ang tuluyang pag-alis ni Kang Dae-hun kanina ay dahil pala sa pagtanggap ni Yoo Chul-hee ng pera mula kay Kim Min-jae upang gawin ang krimen. Tinunaw ni Yoo Chul-hee ang mga pahina ng Biblia na may espesyal na sangkap sa tubig, kaya't hindi na malaya ni Kang Dae-hun na naiinom niya ito at namatay dahil sa insidente sa pagkain at inumin, at magsisimula na ang kasalukuyang plano ni Seong-min. Ibinigay ni Yoo Chul-hee ang impormasyon na naghahanda si Jo Sung-soo na sirain ang mga dokumento.
Dahil hindi niya mapatay si Seungmin, nagpasya si Kim Guanho na ilipat siya sa ibang bilangguan. Sa totoo lang, lahat ng ito ay nasa mga inaasahan ni Seungmin, ngunit hindi niya inakala na biglang lalapit si Kim Guanho kay Jo Sung-soo at mag-aalok ng pardon kapalit ng pagpatay sa kanya. Natakot si Seungmin na kung lalapit pa si Yoo-hee sa katotohanan, malalagay sa panganib ang kanyang buhay. Dahil dito, hiniling niya kay Kim Min-jae na pigilan si Yoo-hee sa karagdagang investigasyon sa kaso. Pagkatapos, ipinag-utos ni Kim Min-jae na may maglagay ng gamot kay Yoo-hee mula sa likuran. Pagkagising niya, nakahiga siya sa kama ng ospital. Wala siyang kahit anong alaala sa mga nangyari. Alam din ni Seungmin na kung magkamali siya ngayon, agad siyang mamamatay. Bago siya ilipat sa ibang selda, hiniling niya kay Jo Sung-soo na maghanda ng teleponong nakarehistro sa ibang pangalan para sa kanya. Hindi nagtagal, sinamantala ni Jo Sung-soo ang pamamahagi ng pagkain upang itago ang teleponong nakarehistro sa ibang pangalan sa loob ng karton ng gatas at ibinigay ito kay Seungmin. Kasabay nito, tinanong niya tungkol sa susunod niyang plano, ngunit dumating si Kim Guanho at palihim na ipinahiwatig kay Jo Sung-soo na kaunti na lang ang natitirang oras niya, saka inutusan siyang agad na alisin si Seungmin. Nang marinig ito, sandaling napaisip si Jo Sung-soo at nalagay sa isang mahirap na sitwasyon. Samantala, sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa mga pahiwatig sa kaso ng pagkidnap sa kanyang lolo, natunto ni Yoo-hee ang apartment kung saan nakatira ang isang taong pinaghihinalaang sangkot sa kaso. Tinawagan niya ang building manager para itanong si Lee Se-jin, pero itinanggi ni Oh Hye-kyung na may alam siya. Nang lumabas si Oh Hye-kyung para sumagot ng telepono, sinamantala ito ni Yoo-hee at nakita ang aklat na may kamelyo sa ilalim ng kabinet. Naintindihan ni Yoo-hee na tiyak na may alam si Oh Hye-kyung. Itinago niya ang aklat at nagmadaling nagpaalam. Paglabas niya, nakita ni Yoo-hee ang grupo ng kababaihan sa kabilang hagdan. Nakaramdam ng kakaiba si Oh Hye-kyung at hinabol agad si Yoo-hee. Sa isang sandali ng taranta, aksidenteng nabitawan ni Yoo-hee ang aklat sa sahig. Nakita ng babaeng leader ang aklat, agad niyang sinigawan si Yoo-hee at inutusan siyang umalis. Agad na napagtanto ni Yoo-hee na tiyak na may nakatagong nakakatakot na lihim sa apartment na ito. Nagkumot si Seungmin para itago ang pagkuha ng burn phone sa karton ng gatas. Tinawagan niya si Prosecutor Cha Sung-jae at pinapunta ito sa kulungan para sa mahalagang impormasyon. Pagdating ni Cha, ibinunyag ni Seungmin ang tunay na pagkatao ng bilanggong 1669. Lumabas na si Professor Park Hyun ng Ilshim Society ay siya palang bilanggo na may numerong 1,669. Samantala, si Cha Sung-jae ang namahala sa maraming kaso kung saan ang utak sa likod ng lahat ay ang Ilshim Society. Tinatanggal ng organisasyong ito ang sinumang nagbabanta sa kanila, pagkatapos ay tinatakpan ng lahat gamit ang isang pekeng pananampalataya na tinatawag na Divine Guidance. Biktima nila ang mayayaman at makapangyarihan sa anlim. Pinupuntirya nila ang kahinaan ng mga ito habang itinatago ang kanilang mga krimen. Nadawit din ang kapatid ni Seungmin dahil sa pagtugis niya sa organisasyong ito. Habang nag-uusap sina Seungmin at Cha Sung-jae, tahimik na lumapit si Jo Sung-soo sa pintuan ni Kim Guanho. Matapos ang panloob na paglalaban, kumatok pa rin siya. Para mapatawad, tinulungan ni Jo Sung-soo si Kim Guanho na iligpit si Seungmin bukas habang naglalakad. Patuloy namang sinisiyasat ni Yoo-hee ang misteryosong kababaihan sa apartment. Biglang naglabas ng kutsilyo ang isang babae para umatake at tumakas. Agad siyang hinabol ni Yoo-hee hanggang sa makita siya sa isang sangandaan. Biglang may sasakyan na mabilis na sumulpot. Ang taong bumaba mula sa sasakyan ay si Cha Sung-jae. Alam ni Seungmin na mapapahamak si Yoo-hee kaya pinapunta niya si Cha Sung-jae. Biglang nagtangkang magpakamatay ang babae gamit ang salamin pero agad siyang naagapan at nailigtas. Dito nalaman ni Yoo-hee na may kinalaman ng isang kulto sa pagkawala ng kanyang ama. Tiyak na nakatago ang lihim sa kakaibang grupo ng mga babae sa apartment na iyon. Ngunit nang maghanda si Yoo-hee na bumalik upang mag-imbestiga, natuklasan niyang lumipat na pala ang grupo ng mga babae noong gabi ring iyon at tuluyang naglaho. Ang babaeng nabigo sa kanyang padalos-dalos na ginawa at nakaratay sa ospital ay bigla ring nawala. Naintindihan ni Yoo-hee na maaaring hawak ni Seungmin ang maraming kasagutan tungkol sa mga bagay na iniimbestigahan niya. Pinuntahan niya ang kulungan, pero hindi niya inasahang may bagong pagsubok si Seungmin. Habang naglalakad ito, biglang nagkagulo sa loob. Nagkaroon ng marahas na sagupaan ang mga preso at guwardya. Pakana ito ni Kim Guanho para alisin si Seungmin. Napansin ni Yoo Chul-hee na may kakaiba. Nang makitang papalapit si Jo Sung-soo kay Seungmin na may kutsilyo, agad niyang pinatawag ang mga tauhan para protektahan si Seungmin, pero huli na. Hindi inakala ni Seungmin na si Jo Sung-soo ang taong lagi niyang pinagkakatiwalaan
ang siyang magtatraidor sa kanya. Pagdating ni Yo Chulhi, sugatan na si Seong-min at nakahandusay na sa lupa. Nagkataon ding nakita ni Yoo-hee si Seong-min na nakahandusay sa sariling dugo, ngunit sa katotohanan, ito ay isang planong mag-isa lamang na isinagawa ni Seong-min. Sumugod si Kim Min-jae sa gitna ng mga tao at agad tumawag ng ambulansya. Dahil sa maagap na pagresponde, nagkaroon lamang siya ng matinding pagkabigla dulot ng labis na pagdurugo. Sa sandaling ito, tuluyan nang naunawaan ni Yoo-hee kung bakit mariing tinutulan noon ni Seong-min ang pagpapatuloy niya sa investigasyon. Pagkagising ni Seong-min, agad niyang tinanong kung gaano pa katagal ang natitirang oras nila. Bahagi ito ng plano dahil alam na ni Seong-min na uutusan ni Kim Gwan-ho si Jo Sung-soo na saktan siya. Hiniling ni Seong-min kay Jo Sung-soo na tanggapin ang alok ni Kim Gwan-ho at umatake sa kanya sa oras ng paglalakad kinabukasan. Sa ganitong paraan lamang hindi maililipat si Seong-min sa ibang pasilidad. Dahil dito, nagkaoras siya para alisin ang bilanggong 6069. Gayunpaman, mapanganib ang planong ito. Kung lumihis ng kaunti ang talim, maaaring mamatay si Seong-min. Buti na lang, kontrolado ni Seong-min ang lahat. Kinabukasan, bumalik siya sa kanyang selda at sinabi kay Jo Sung-soo na gusto niyang pasukin ang Block D4. Kabisa na ni Seong-min ang orihinal na estruktura ng Block D4. Dahil si Jo Sung-soo ay nakilahok sa pag-renovate ng lugar na ito, kailangan lang niyang sabihin kung aling mga bahagi ang binago. Matapos paulit-ulit nagipitin si Kim Gwan-ho, ngunit hindi pa rin natatanggal si Seong-min, inutusan siya ni Park Jung-ha na higpitan ang seguridad sa Block D4. Inutusan din niya na kung kinakailangan dapat nilang atakihin si Yoo-hee. Bagamat si Yoo-hee ay anak ni Yoo Heung-min, siya rin ang tanging kahinaan ni Seong-min. Kasabay nito, hinarap ni bilanggong 1669 si Yoo Chul-hee. Ibinunyag ni Park Ken na kinuha ni Yoo ang pera ni Seong-min at palihim itong tinulungan. May banta sa likod ng ngiti ni Park Ken. Sinabi niyang para mabuhay, dapat tulungan siya ni Yoo na iligpit si Seong-min. Dahil sa mahigpit na seguridad sa Block D4, tanging sa likod lang makakapasok si Seong-min. Para magawa iyon, kailangan niya ang tulong ni Han Moon-ho. Sinimula ni Seong-min ang pagpapatupad ng kanyang mahirap na plano. Tahimik na nagaganap ang isang labanan ng talino sa loob ng kulungan. Ngunit sa isang kritikal na sandali, hinanap ni Kim Min-jae si Yoo-hee, umaasang mapipigilan niya si Seong-min dahil siya lang ang tanging may kakayahang gawin iyon sa ngayon. Sinamantala ni Yoo-hee ang pagkakataong ito upang tanungin si Kim Min-jae kung kailan nagsimula ang plano ni Seong-min. 2 taon na ang nakaraan, isang biktima ng Ilshim Society ang nagbigay ng mga dokumento kay Han Yeon-ju, kapatid ni Seong-min. Napanood ni Yeon-ju ang pagpatay sa mga dating miyembro ng grupo. Pero dahil madilim ang video, kulang ito sa ebidensya at walang ibang lead para sa investigasyon. Ang whistleblower na isang manager ng Ilshim Foundation ay pinatay rin. Matapos patayin ang whistleblower, ginamit nila ang telepono ng biktima upang mag-text kay Han Yeon-ju. Nais nilang akitin si Han Yeon-ju sa lugar kung saan nila isinagawa ang mga pagpatay at itinapon ang mga bangkay ng mga biktima. Nang mapansin ni Han Yeon-ju na may mali at humingi siya ng tulong, isang sasakyan ang bumangga sa kanya. Bago siya pumanaw, sinabi niya kay Seong-min na may itinago siyang mahalagang bagay sa ilalim ng kanyang upuan sa opisina. Nang siya ay pumanaw, si Han Yeon-ju ay buntis sa anak ni Kim Min-jae. Natagpuan ni Seong-min ang isang USB drive sa ilalim ng upuan ni Han Yeon-ju. Simula noon, nag-imbestiga na si Seong-min at nangolekta ng ebidensya laban sa Ilshim Society para sa isang malaking estratehiya. Kasabay nito, nalaman ni Yoo-hee mula kay Kim Min-jae na ang kanyang ama na si Yoo Heung-min ay kanang kamay ng Ilshim Society. Sa wakas, binigkas ni Yoo-hee ang matagal ng pagdududa sa kanyang puso. Alam niyang hindi si Seong-min ang pumatay sa ama niya at nais niyang mahanap ang tunay na salarin. Dito, inamin ni Kim Min-jae na may ebidensya siya sa pagpaslang kay Yoo Heung-min, pero hanggang doon lang ito. Pagkasabi nito, agad siyang umalis. Samantala, naghahanda si Seong-min na simulan ang kanyang plano. Noon din, naisip ni Jo Sung-soo ang isang problema. Sa plano ni Seong-min, wala siyang inihandang rutang pabalik. Nagpasya si Seong-min na isakripisyo ang sarili kasama ang bilanggong 1669. Samantala, isang babae at 2 lalaki ang pumasok sa bahay ng isa pang babae at pinatay ang lalaki. Si Yo Hong-soo, na naghihintay sa labas, tumawag sa pulis at ibinintang kay Yoo-hee ang pagpatay. Dahil dito, agad na naging suspect si Yoo-hee. Sa gitna ng emergency, tinawagan niya ang pinagkakatiwalaang si Cha Sung-jae para humingi ng tulong, kahit lahat ng ebidensya ay nakaturo na sa kanya.
Kaya naman, oras na lang ang bibilangin bago siya maging wanted na pugante. Nalaman ni Seong-min mula kay Kim Gwan-ho na nahulog si Yoo-hee sa bitag ng Ilshim Society. Napagtanto niyang hindi na niya maaaring ipagpaliban pa ang kanyang plano, kaya kinailangan ni Seong-min na kumilos agad-agad. Pagkatapos, hinanap ni Seong-min ang kanyang kasamahan na si Bae Sung-pil upang maintindihan ang buong takbo ng mga pangyayari. Sinubukan niyang maghanap ng butas sa kaso upang matulungan si Yoo-hee na makaiwas sa panganib. Batay sa pagsusuri ni Seong-min, ipinagpatuloy ni Bae Sung-pil ang pagsubaybay sa mga pahiwatig. Sa pamamagitan ng isang lihim na investigasyon, natuklasan ni Bae Sung-pil na si Kim Pan-ho ay miyembro rin pala ng Ilshim Society. Naramdaman ni Kim Pan-ho na buong buhay niyang naging pulis, ngunit hindi pa rin niya naprotektahan ang mga pinakamamahal niya. Nang mag-isa sa bahay ang asawa ni Kim Pan-ho, siya ay hinanap ng mga kaaway ng kanyang asawa para maghiganti. Binugbog na siya ng matindi ng mga kaaway, inabuso pa. Tiniis ng asawa ni Kim Pan-ho ang isang matinding pagsubok. Pagkatapos, ang pananampalataya sa Ilshim Society ang nagpalakas sa kanya upang magpatuloy. Mula noon, hindi na umatras si Kim Pan-ho. Ang pagkikita nila ni Sung-min ay naging huling babala sa kanya at kay Yoo-hee. Ngunit alam ni Sung-min na hanggat hindi nagigiba ang Ilshim Society, marami pang inosente ang masasaktan. Kailangang kumilos agad ni Sung-min. Habang palihim siyang nag-iimbestiga sa labas, si Bae Sung-pil ay pinaslang. Hindi lang iyon, ang kanyang bangkay ay isinabit gamit ang lubid sa tabi ng isang truck ng basura. Nang makita ni Kim Pan-ho na brutal na pinatay ang kanyang malapit na kasamahan, labis siyang nagdalamhati. Gayunpaman, unti-unting naging kakaiba ang ekspresyon ni Police Officer Park Soo-bin na nakatayo sa tabi niya. Lumabas na matagal nang natuklasan ni Park Soo-bin na palihim na iniimbestigahan ni Bae Sung-pil ang Ilshim Society. Dahil dito, ginamit niya ang damdamin ni Bae Sung-pil para sa kanya upang akitin ito pauwi at madali niya itong pinatay. Nang mapagtanto ni Bae Sung-pil na konektado si Park Soo-bin sa Ilshim Society, huli na ang lahat. Mas malupit pa ang katotohanan. Hindi lamang undercover spy si Park Soo-bin sa loob ng departamento ng pulisya, kundi siya rin ang tunay na anak ng leader ng kulto ng Ilshim Society. Samantala, inisip ni Kim Pan-ho na ang permanenteng pagkawala ni Bae Sung-pil ay direktang may kaugnayan sa Ilshim Society. Ang tanging hindi niya kailanman inasahan ay ang mismong gumawa ng krimen ay ang anak ng leader ng kulto. Para kay Sung-min, pabalik-balik niyang inisip ang mga sinabi ni Kim Min-jae sa huli nilang tawag. Sa wakas, naunawaan niya ang tunay na layunin ng sinabing iyon. Gaya ni Han Yeon-jo, nag-iwan din si Kim Min-jae ng mahalagang pahiwatig na itinago sa isang upuan. Sa mismong sandaling iyon, tumawag si Kim Pan-ho upang iulat na pinatay si Bae Sung-pil. Dahil dito, naliwanagan si Sung-min na di na siya makapaghihintay. Kung hindi siya kikilos, marami pang mamamatay. Agad siyang humingi ng tulong kay Jo Sung-soo. Hiniling niya kina Jo Sung-soo at Han Moon-ho na saktan ng matindi ang gwardiya sa gabi upang mapilitan ang kulungan na palitan ang night sentry. Nang matapos ang lahat ng paghahanda, kumilos si Sung-min sa ilalim ng dilim ng gabi. Maingat niyang tinantiya ang ikot ng mga searchlight sa katahimik na lumapit sa bakal na pinto ng Block D4. Ngunit lampas sa kanyang mga kalkulasyon, may isang gwardiya pa ring nakapansin ng kanyang kilos sa mismong pagbukas ng pinto. Habang itataas na ni Sung-min ang kanyang maso upang basagin ang pader, biglang umalingaw-ngaw ang sigaw ng gwardiya. Wala na siyang ibang magawa. Napilitan si Sung-min na atakihin ang kalaban, saka mabilis na umatras at naglaho sa dilim bago pa siya mapalibutan. Ang plano ni Sung-min na tinatarget si Bilanggo 1669 ay hindi tuluyang nakalusot sa mga mata ni Kim Gwan-ho. Nang mapansin niyang may kakaiba, agad siyang nag-utos na i-lockdown ang buong kulungan. Pagkatapos noon, nagpakilos si Kim Gwan-ho ng mga tauhan upang habulin si Sung-min hanggang sa huli. Iniutos niyang halughugin ang bawat madilim na sulok ng kulungan upang mahanap siya. 10 oras bago ang mga pangyayaring iyon, kusang lumapit si Yoo-hee upang makipagkita kay Sung-min. Hindi niya matanggap na gagawin ni Sung-min ang sarili niyang kontrabida para lang pabagsakin ang Ilshim Society. Sa pagkikitang iyon, isiniwalat ni Yoo-hee ang isang plano na matagal na niyang lihim na inihahanda. Handa siyang gumanap bilang sakripisyong pawn. Magkukunwari siyang susunod sa pinuno ng kulto, tatanggapin ang pagkakakilanlan bilang banal na dalaga upang mapunta sa kanya ang atensyon ng buong kulto. Sa oras na yon, ikukulong ni Cha Sung-jae ang paggawaan ng alak at ang mga lihim na pondo na siyang pinansyal na ugat ng Ilshim Society. Napagtanto agad ni Sung-min na mabigat ang kapalit nito. Si Yoo-hee ang puntirya nila at hindi madaling mabuwag ang kulto sa legal na paraan lamang. Nauunawaan niyang kung mabigo ang plano, hindi na maibabalik ang mga magiging bunga nito.
Matapos ang nabigong operasyon, tinawagan ni Sung Min si Cha Sung-jae at iginiit na unahin ang kaligtasan ni Yoo-hee higit sa lahat. Mula sa sandaling iyon, alam ni Sung Min na wala na siyang babalikan. Nakasalalay na ngayon ang lahat sa isang sugal. Hiniling niya kay Jo Sung-soo na palihim na ilabas ang asawa ni Kim Gwan-ho mula sa kulungan. Ang tila walang saysay na desisyong ito ang tumama sa huling hibla ng konsensya ni Kim Gwan-ho. Kahit matagal na siyang kontrolado ng Ilshim Society, hindi siya kailanman lubusang sumunod ng kusa. Sa wakas, nagising ang matagal nang nakatagong konsensya niya. Pinili niyang pagtaksilan ang kulto at tahimik na pumabor kay Sung Min. Ibinigay ni Kim Gwan-ho kay Jo Sung-soo ang isang telepono kasama ang access card papuntang Block D4, ngunit 10 minuto lamang ang ibinigay niya bago tuluyang mawalan ng kontrol ang lahat. Sa kalaliman ng gabi sa lugar ng pagtatapon ng basura, kinontak ni Jo Sung-soo si Sung Min at iniabot ang access card. Bago umalis, isang pangungusap lang ang iniwan ni Jo Sung-soo. Tiniyak niya na anuman ang mangyari, lalaban siya sa tabi ni Sung Min hanggang sa huli. Habang nakatutok ang lahat ng mata sa bilangguan, tahimik na pumasok si Yoo-hee sa pinakamapanganib na yugto ng kanyang plano. Sinundan niya si Park Jung-ha papasok sa pinakaloob ng kulto at humarap kay Park Hyun, ang lalaking nakatayo sa ibabaw ng lahat. Sa isang tingin pa lang, naunawaan ni Yoo-hee ang katotohanang nakabaon sa buong buhay niya. Ang mga pira-pirasong alaala ay biglang nabuo sa isang nakakasuklam na larawan. Mula pagkabata, itinakda na siyang maging isang alay. Sa ilalim ng pagkukunwari ng pananampalataya, nagbulag-bulagan si Yoo Hong-min at ipinagkatiwala ang sarili niyang anak na babae sa pinuno ng kulto. Ang ina ni Yoo-hee lamang ang tumindig upang protektahan ang kanyang anak, ngunit napilitan siyang mapunta sa alanganin. Sa huli, namatay siya para iligtas si Yoo-hee. Dahil sa galit, lumabas si Yoo-hee at ibinunyag ang tunay na pagkatao ni Park Hyun sa santuwaryo nito. Ang banal na birhen ay isa lamang mapanlinlang na kasamaan. Ang mga ritual na itinuturing na sagrado ay pawang mga kasangkapan lamang upang matupad niya ang kanyang mga ambisyon. Ang mga taong naglaho sa dilim ay pawang mga biktima na basta na lang niyang ginawang abo. Sa mismong oras na yon, sa likod ng rehas, sinimulan ni Sung Min ang kanyang mapagpasyang galaw sa chess. Kumilos na rin si Han Moon-ho. Ibinulid niya ang buong bilangguan sa kaguluhan, binasag ang mga kandado ng bawat selda at pinalaya ang mga bilanggo na parang rumaragasang baha, kaya napunta sa kanya ang atensyon ng buong puwersa ng seguridad. Sa gitna ng kaguluhan, tahimik na naglakad si Sung Min patungo sa Block D4, ang pinakalihim na bahagi ng bilangguan. Samantala, sinamantala ni Cha Sung-jae ang pagkakataon. Pinangunahan niya ang pagsalakay sa mga ari-arian ng Ilshim Society. Sa pagpasok nila, tumambad ang isang nakakatakot na katotohanan. Maraming bangkay ang nakasalansan sa dilim. Bumalot sa buong lugar ang amoy ng kamatayan. Sa loob ng Block D4, sa wakas ay humarap si Sung Min sa huling pintuan. Ito ang hangganan sa pagitan ng katotohanan at kadiliman. Ang lugar kung saan malalantad na sa liwanag ang lahat ng lihim ng kulto. Ang sandaling matagal nang hinihintay ni Sung Min sa loob ng maraming taon ay sa wakas lumitaw sa harap mismo ng kanyang mga mata. Isang hakbang na lang, at mababayaran na ng tama ang lahat ng sakit na dinanas. Ngunit sa mismong sandaling iyon, biglang lumitaw si Yoo Chul-hee, pinutol ang landas ng paghihiganti na tila ganap ng malinaw. Sa kabilang panig, agad na hinila ni Park Jung-ha si Yoo-hee sa harap niya, ginawang panangga sa sarili. Ang malamig niyang mga mata ay nakatutok kay Sung Min parang isang tahimik na babala. Sinamantala ni Yoo Chul-hee ang saglit na pag-aatubili ni Sung Min at biglang sumugod upang magbigay ng matinding dagok para pabagsakin siya. Sa mismong hangganan ng buhay at kamatayan, biglang binunot ni Sung Min ang baril na iniwan ni Kim Min-jae. Ang nagyayalong baril ay nakatutok diretso sa noo ni Park Hyun. Sa isang pindot lang ng gatilyo, matatapos na ang lahat. Ngunit sa mismong sandaling iyon, napasigaw si Yoo-hee, dahilan upang mapahinto siya. Idineklara niya na mula nang tumapak siya sa lugar na ito, bawat salitang binigkas at bawat ebidensya ay naitala. Bukod pa rito, ang kriminal na datos ng Ilshim Society ay ipinapadala sa labas ng real time. Tapos na ang laro, at ang imperyong itinayo ni Park Hyun sa dugo ay malapit ng gumuho. Agad tumawag si Park Jung-ha upang magpatunay. Nang makumpirma ang katotohanan, biglang sumabog ang kanyang matinding galit. Nang makita ni Yoo Chul-hee na dehado na siya, agad siyang umatras kasama ang kanyang mga tauhan. Naiwang mag-isa, bumagsak si Park Hyun. Sa takot, sinisi niya si Park Jung-ha at iginiit na sunod-sunuran lang siya. Sa harap ni Sung Min, ang lalaking dating sinasamba ay lumuhod at nagmakaawa para mabuhay.
Lubos na naunawaan ni Sung Min na kung mabubuhay si Park Hyun, hindi kailanman matatapos ang galit. Ang mga halimaw na tulad niya ay laging nakakahanap ng paraan para makabalik. Habang nag-aalinlangan, isang putok ng baril ang bumasag sa katahimikan at bumagsak si Park Hyun, patay agad. Ang bumaril ay hindi si Sung Min, kundi si Kim Pan-ho. Sa huli, nanaig ang konsensya ng isang pulis. Ayaw ni Kim Pan-hong pasanin ni Sung Min ang lahat para sa sistemang ito. Kaya pinili niyang tapusin ito mismo, kahit alam niya ang kapalit. Hindi nagtagal, nagpakamatay si Kim Pan-ho para wakasan ang kanyang mga kasalanan. 3 buwan ang lumipas, opisyal na bumagsak ang Ilshim Society. Isa-isang dinala sa hukuman ang mga pinuno upang harapin ang hatol ng batas. Tanging si Park Jung-ha, ang utak sa likod ng sunod-sunod na permanenteng paglisan, ang hindi kinailangang magbayad gamit ang kanyang buhay. Nakatakas siya sa parusang kamatayan, ngunit hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong, pinilit na magpatuloy sa buhay sa loob ng malamig na 4 na pader, ngunit marahil iyon mismo ang pinakamarahas na parusa para sa kanya. Nang bumalik si Yuhi sa kanyang opisina, nadatnan niyang tahimik na nag-iimpake ng gamit si Park Soo-bin. Kakaibang kalmado ang kilos ni Park Soo-bin na para bang matagal na siyang handa para sa sandaling ito. Nang tanungin siya ni Yuhi, bahagyang ngumiti lamang si Park Soo-bin at sinabi na nagpasya siyang magbitiw at bumalik sa kanilang bayan upang pamahalaan ang negosyo ng pamilya. Dahil walang kakaibang palatandaan at walang labis na paliwanag, wala ring dahilan si Yuhi upang pigilan siya. Hindi alam ni Yuhi na sa likod ng anyong ito ng pag-atras ay isang maingat na hakbang paatras. Hindi umaalis si Park Soo-bin upang magtago, kundi upang tipunin ang natitirang mga kasapi ng Ilshim Society, tahimik na naghihintay para sa araw ng paghihiganti. Samantala, sa wakas ay nabunyag na ang tunay na katotohanan. Isa-isa nang nabasura ang mga paratang laban kay Sung Min at lahat ng piniking ebidensya ay nabaligtad. Ang pangalang minsang tinatakan bilang kontrabida ay sa wakas nalinis na. Bumukas ang mga tarangkahan ng bilangguan at lumabas si Sung Min sa ilalim ng langit na inakala niyang hindi na niya muling makikita. Matapos ang maikling pagbati kay Jo Sung-soo, opisyal niyang nabawi ang kanyang kalayaan sa katawan at pagkakakilanlan. Tila ba umabot na sa perpektong wakas ang kwento. Nakabalik na ang mga nakaligtas at muling naghawakan ng kamay ang mga magkasintahan, ngunit ang lungsod na ito ay hindi kailanman tunay na nalinis sa krimen. Sa dilim, tumutubo pa rin ang puot, kaya marahil may bayad pa ang kapayapaan. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.